2019 and 2020, gabi-gabi akong inaatake ng aking panic attack. Lalo na kung sa kalagitnaan ng pagtulog ko sa gabi, magigising ka na lang talaga na nagpapalpitate ka na. Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is about cardiophobia. Nakaranas din ako ng cardiophobia o mas kilalang heart anxiety. Yung lagi akong nakafocus sa ritmo ng aking puso at tapos yung dalawa kong daliri, palagi kong linalagay na ganito. So, inilalagay ko sa aking neck pulse, lalo na kung alam ko na umaatake yung aking panic attack. So, nilalagay ko talaga palagi yan. And cardiophobia kasi mas focus ka sa sa heartbeat, na pag gumagawa ka ng, like let's say pag naglalakad ka, sasabihin mo sa sarili mo na hindi ito normal yung pagtibok ng puso ko, o baka may sakit na ako or something, or mag exercise ka, yung hindi heavy na exercise. So tapos magpapalpitate ka, tapos yung kumbaga yung tick ng ng brain mo, yung isipan mo, doon na kumbaga magfo-focus ka sa sa pagtibok ng puso mo, pero sinasabi mo na hindi ito normal, so something like that. So ang gagawin mo is magi-stop ka kasi para sa iyo is not normal, kumbaga. So yun ang ibig sabihin ng cardiophobia, na focus ka sa sa rhythm ng pagtibok ng puso. And then back to 2019 and 2020, gabi-gabi akong inaatake ng aking panic attack. Lalo na kung sa kalagitnaan ng pagtulog ko sa gabi, magigising ka na lang talaga na nagpapalpitate ka na. Tapos sasabayan pa nito itong mga nakakilabot na mga nararamdaman mo. And then dumating din yung punto na tinanong ko sa aking sarili na parang hindi na ako yung nagmamanage yung aking sarili. So yung bang katawan at isipan mo ay kumbaga hindi sumusunod, kumbaga nagproprotesta sila. So yung isip at katawan mo, they want your mind, they want to say something, yung isipan mo, they want to say something, but yung katawan mo is the against with it. So ang hirap nung time na yon kapag hindi nagkakasundo yung mind at yung katawan mo. So yung parang nagiging mannerism ko na sa tuwing umaatake yung aking panic attack, or alam kong umaatake yung aking panic attack, tapos asin talaga na linalagay ko yung finger ko dito sa aking neck, kasi mayroon din ditong pulse. So kung yung pulse dito sa dito sa neck mo is yun ang pagtibok ng puso natin. Mayroon din dito sa atin dito sa ating wrist, mayroon din ditong pulse din. Or hindi pa ako nakukontento niyan, bababa talaga ako, tapos kukunin ko yung aming monitor na BP monitor, tapos magbi-BP talaga ako. And then sobrang taas. Of course, that's normal kasi pag nasa panic mood ka talaga, mataas yung yung BP mo. So that's normal. So yung yung ginagawa ko, kasi syempre ito na yung pumapasok kasi yung intrusive thoughts dito. So dito yung intrusive, yung mas nakakapagpalala ng mga nararamdaman. So nung time na yun, syempre mahirap talaga siya, lalo na pag wala dito yung asawa ko, kasi every night yung shift na yung time na yun. So ang hirap kasi intrusive thoughts na natatakot talaga ako na kung may mangyari sa akin dito, tapos magising yung anak ko, tapos umiyak ba, syempre maghahanap yun. Tapos yung time na yun, as in talaga parang hindi ako focus sa sarili ko, mas focus ako sa anak ko.
kung ano yung mangyayari sa kanya. So every time na umaatake talaga yung panic attack ko sa gabi is doon ako focus sa anak ko. Tapos tumatawag ako. How many times na tumatawag talaga ako sa mother-in-law ko. Tapos as in talaga pumupunta pa yan dito um, to ask me kung okay ka lang ba. Mas comfortable ako pag may kasi syempre sinasabi niya sa akin, nasa isip mo lang kasi iniisip mo. You know what, hindi mo yun nasa isip kasi natutulog ka, and then it's because kaya nagkakaroon ng isang tao ng panic attack sa gabi is because may nakatrap sa kanya, sa kanyang, kumbaga sa kanyang, how can you call it, yung may isang trauma, kaya kumbaga nag-trigger siya na, yung trauma na nagtatagal sa loob mo. So yun, kasi nagkaroon kasi ako ng depression, tapos nagkaroon din ako ng trauma sa panganganak. So yun ang kumbaga nagtagal yung itong aking panic attack na naging panic disorder siya. Then sa tuwing tumaatake yung aking panic attack, gabi-gabi may tawag kasi yan, yung tinatawag na nocturnal nocturnal panic attack. O kasi obviously naman na walang trigger na nangyayari kasi natutulog ka, walang trigger na nangyayari, tapos nagigising ka na lang nagpapalpitate ka na, and then papasok na dito yung mga intrusive thoughts na what if, na overthinking, na magkakaroon ka ng heart attack, mamamatay ka dito or something like that. And dito na yung worried mo sa anak mo. Make sure na safe siya if they have something happen, So yun ang pinaka ko talaga nung time na yun, in yung 2019 at 2020. Sobrang hirap nung mga time na yun kasi syempre hindi mo alam kung paano mo siya kumbaga i-overcome pag nandiyan ka na talaga sa attacking yan. So papaano ko na overcome itong cardiophobia and nocturnal panic attack? So tamang diskarte, tamang coping mechanism at tamang pagtugon sa parehong psychological and psychological na aspeto ng psychological related siya sa physical and chemical sa ating katawan. Kapag may chemical imbalance na nangyayari sa ating utak, maapektuhan dito yung ating physical behavior. And then yung psychological naman is ito yung ating mga kaisipan. The way we think, dito mo isinasalaysay ang estado ng yung estado ng ating mental health or yung mental health ng isang tao. So sa pamamagitan ng aking psychiatrist, pag-iinom ng gamot at yung exposure therapy na ginagawa ko. Exposure therapy kasi yun ang isang therapy na kung ano yung kinakatakutan mo. Like for example, natatakot ka pumunta ng overcrowded, natatakot ka pumunta ng pagsakay ng bus, just like me. The time I always feel overwhelming and intrusive thoughts na they're always came to my mind, my thoughts na what if may mangyari dito na I mean like yung panic attack ko, ano yung mga reaction ng mga tao, something like that. Yun talaga ang unang papasok talaga sa isipan mo. And then of course kasi nung time na yun, hindi lang sa mga public transportation but also sa mga supermarket. So ito talaga yung exposure therapy is malaking tulong talaga sa akin every day kasi syempre ay na-improve ko talaga. Hindi siya basta-basta magagamit mo talaga without guide kasi kailangan talaga may guide yan. May kumbaga yung mga specialist na psychiatrist, alam nila yan papaano mo, and they give you
they give you some, kumbaga, isang, how can you call it, like, um, na parang assignment siya na dapat mong gawin. And dapat hindi mo i-push yung sarili mo. You can always step back, Huwag mong i-force yung sarili mo. As long as you do some small step. Kasi yung small step na yun is going to your, how can you call it, like your recovery. Kasi hindi naman talaga madali. Kailangan talaga na ma-expose yung sarili mo sa mga kung ano man yung kinakatakutan mo. Kasi pag ini-hide mo lang yan, syempre, mas lalong lalala. In the beginning, of course, it helps, but kalaon-launan, katagal-tagalan, nagiging ano ka na, nagiging mailap ka na, wala ka nang ginagawa, kumbaga limitado na lang yung ginagawa mo. So, exposure therapy talaga yung nakaano sa akin, kumbaga nakatulong sa akin. And then, alam ba ninyo kung bakit ang isang tao nakakaranas ng anxiety or anxiety disorder? Nangyayari ito kung ang nervous system natin or nervous system ng isang tao at ang katawan ay hindi yung matagumpay nilang natapos yung stress. I mean, sa maghapon na hindi mo na kumbaga na hindi mo natagumpayan, hindi mo na success na natapos yung nakakapastress sa'yo. Yung pagtugon mo at sa kung ano ang nakakapagpastress sa'yo, kaya't yung stress ng isang tao is paikot-ikot lang dyan sa loob ng katawan. Like for example, may isang gawain ka na hindi natapos sa sa takdang oras na linaan mo. So yung stress na yun is nandun sa loob mo. Like you feel guilty na bakit kailangan ko itong gawin, kailangan ko ito, but you don't have time anymore. So, kumbaga. So yung stress na yung pressure na yun is nasa loob mo talaga na hindi malabas-labas. So kaya yung mga tao nagkakaroon ng anxious at nagkakaroon sila ng anxiety disorder kasi yung stress is naipon sa loob at paikot-ikot. So, balik tayo sa aking kung papaano ko na-overcome itong cardiophobia and nocturnal panic attack. So, yung pag-overcome ko sa aking cardiophobia is I stopped those mannerism na laging minomonitor yung aking BP at yung palagi kong ginagawa na yung dalawang daliri ko linalagay ko dito sa aking neck pulse. And sinasabi talaga sa akin ng aking asawa kasi siya mayroon din siyang panic attack, may panic disorder din siya, at sinasabi niya sa akin, huwag mong gagawin yan kasi pinalalala mo yung sitwasyon. So something like that. May time talaga nung time na yon na sabi niya sa akin na stop doing that kasi hindi magiging maganda. Hindi magandang kumbaga mannerism yan. And then sabi niya sa akin na kung if ever man na may mangyari sa'yo, hindi mo na yun, kumbaga hindi mo yun mapipigilan, sabi niya sa akin. And may time yun na sinabi ko sa kanya, it's easy for you kasi nalampasan mo na. Kasi marami siyang pinagdaanan din. Nagkaroon din siya ng ECG, tapos nagpa-ultrasound din siya sa kanyang heart, but whichever thing is good. Tapos dinagyan siya dito parang machine na para to control yung heartbeat ng isang tao. Mayroon din siya mga 1 week ata yun kasi nga mayroon siyang panic attack, and then kasi nagsisigarilyo din siya. So yun ang siya na-overcome na niya. So alam na niya, never na siya din nagaganon din. Kasi may mannerism din siya. Nung time na yun na wala pa akong panic attack, nakikita ko talaga sa kanya, I always doing this and that. So ganon din ako. So hindi na siya naggaganon, hindi na rin ako, hindi ko na rin yung ginagawa. So kasi mas lalong lalala talaga yung sitwasyon pag palaging yung pinagpapatuloy mo yung mannerism na nakakapagpa-trigger lalo sa panic attack. At sa bus at sa train naman, kapag nakakaramdam ako nitong heart anxiety, kasi of course itong cardiophobia, o mas kilalang heart anxiety, syempre pag overcrowded
iisipin mo talaga na not enough air. So, parang nasusuffocating ka at lalo na pag mainit. So, nung time, pag nasa ano ka, pag nasa panic mood ka na alam mo nararamdaman mo na siya, yung intrusive thoughts mo talaga yung palala ng sitwasyon. So, yun, sinasabi ko sa aking sarili na relax ka. Relax lang tayo. Hindi tayo nasa panganib. Yung mga nararamdaman natin is normal lang. And thanks God it works. It works, that this kind of affirmation to myself. So every time na I feel overwhelming and intrusive thoughts happen, sinasabi ko lang sa aking sarili na we're okay. Hindi tayo nasa panganib. We're safe, We're safe. So, and plus, mayroon din akong headset na linalagay sa aking tainga, and nakikinig ako sa mga relaxation music. Yun ang nakakapagpa-relax. And I love this kind of book na yung ginagawa ko, na para siyang searching words. So, yun ang ginagawa ko para hindi ma-focus doon sa heart anxiety. Ma-focus ko yung sarili at isipan ko doon sa searching words. At it's also good for the memory. Mas nagiging active yung memory ko. And of course, kasi yun ang ginagawa ko, mga diskarte. And hindi yun madali, guys. Kailangan talaga gawin mo paulit-ulit, araw-araw. Gawin mo talaga yan. Yan ang sinasabing exposure. Kasi pag yung body mo, if it's used to it na talaga, na ganun na yung routine na ginagawa mo, unti-unting bababa yung panic attack mo, and then yung nocturnal panic attack na nangyayari sa gabi. I'm the one who suffered, na nasasuffer ako. And every night talaga ito nagkakaroon ng nocturnal panic attack. And thanks God for almost 3 months na hindi na ako inaatake. Pag alam ko pag inaatake ako ng nocturnal panic attack, kasi it's always same symptoms pag nagkakaroon ako ng panic attack, na nanginginig ako, yung linalamig ka, na kahit 17 degree linalamig ka pa rin, tapos nagpapawis ka. And yung lang sa akin, kasi alam ko na okay katawan, relax ka lang, hindi tayo nasa danger, so relax ka lang. We need some rest. So yun ang ginagawa ko. So pag alam ko na nagkakaroon ako ng panic attack, so kumbaga inaano ko siya, reverse, kasi alam ko na kung ano yung mga discarding gagawin ko. So hindi ibig sabihin na totally recover na. Mayroon pa rin. Kasi you know what, guys, hindi mo yun mawawala. Hindi natin yan mawawala, yung pagiging anxious natin. Hindi natin mawawala. Ang mawawala, ang makaka-recover lang tayo. Makaka-recover lang yung isang taong may panic attack. Panic disorder is a disorder na hindi ka na araw-araw nakakakaroon ng yan. Sometimes it happens, sometimes not. So it is normal, kasi parte talaga yan ng ating buhay at connection na yan sa atin sa pagiging isang tao. Ang exposure therapy is to face kung ano ang nakakapagbigay ng overwhelming at anxious sa aking sarili. So malaking talaga itong exposure therapy. And every year pumupunta kami, like this coming May, pupunta na naman kami sa camping sa Ardena. It is more nature, and of course I still feel that anxiousness. Nakakaramdam pa rin ako ng overwhelming, but it's because when I see my son, he is enjoying, and I meet different kind of people, like yung family, parents ng anak ko, yung kaklase ng anak ko, yung kanilang mga parents, kasi inorganize namin yan, yung classmate ng anak ko, yung kanilang magulang. I think we are now, marami na kasi kami ngayon we are 12 or 13 parents now, plus yung mga anak pa. I think mga 24 above now ngayon. Kasi nung time na yun, lang kami, mga 6 lang kami nung time na yun. Kasi now, and it's expanding and expanding, kasi the more is the merrier, and we love doing na at least
may time tayo na maging mapalayo sa sa overcrowded, sa busy life. We need that also to connect the nature. Kasi mas maganda talaga na hindi tayo palaging focus sa mga material na bagay dito sa mundo. I like more nature. Yung yung stress na nararamdaman mo pag nasa pag nasa overcrowded ka na full of stress, compare sa nasa forest ka na naglalakad ka in the middle of forest. It's different. And basta yung basta it's totally different. So yun ang ginagawa ko. So why I na overcome ko na itong aking cardiophobia, itong nocturnal panic attack ko sa gabi. So I'm very happy na thanks God na overcome ko lahat. And hindi ako nag-pray na ma-heal or totally mawala ito. No, kasi it is not normal kung wala ka ng anxious. It is not normal. Normal lang talaga pag may anxious ka. Pag nakakaramdam ka ng anxious, especially pag nasa interview ka, especially pag pumupunta ka sa isang lugar na hindi ka familiar, that's normal. Kasi nakaano na yan sa atin kumbaga it is connecting talaga siya yung nervous system natin sa ating katawan. So depende na lang talaga kung ano yung pamamaraan na gagawin mo. So anyway guys, thank you so much, and I hope na nakapagbigay ako ng knowledge again for this topic, yung cardiophobia. And sana doon sa mga taong nakafocus sila sa kanilang mga sintomas, huwag ninyong i-focus lahat doon guys, kasi hindi yan mawawala-wala guys, hindi yan mawawala-wala. Dapat i-focus ninyo kung kung saan pinanggagalingan yung ang anxiety ninyo. At yung disorder naman guys, yung disorder is kung ano yung ginagawa mo sa yung sarili. Kung negative yung ginagawa mo, hindi talaga yan mawawala yung disorder. Yung hilo mo, yung sakit sa sikmura mo, yung mga intrusive thoughts mo, pag hindi ka gumagawa ng paraan na kumbaga gumawa ka ng paraan para masolusyonan lahat. Hindi man lahat-lahat, but at least maibsan yung yung bigat na dinadala ng bag. Kumbaga, kung mabigat, dapat mo talagang i-let go lahat. So kailangan ang gagawin mo is syempre pumunta ka ng psychiatrist, or dito sa YouTube makakapanood ka ng mga video na makakatulong sa iyo. And disclaimer lang guys, hindi po ako psychiatrist. Wala po akong pinag-aralan about mental health, about this cardiophobia or nocturnal panic attack. No. Itong sinishare ko is base sa aking mga karanasan, and now that I overcome, once again, hindi po ako nag-a-ask na totally recovery or totally heal, kasi wala namang gumagaling dito sa anxiety, dito sa panic attack. Anxiety, it is really connecting. Nakakonect na talaga yan sa atin. It is normal. Hindi ka normal pag wala ka nito. Kumbaga. So anyway guys, thank you so much and God bless us.